paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Nakapangingilabot kung ano ang kayang gawin sa atin ng sariling isip. Nakokontrol nito ang ating hininga, paggalaw, pati pagsasalita. Ngunit higit na nakatatakot kung tayo mismo ay mabuhay sa isang mundo na nilikha rin ng ating isip. Samahan niyo kami ngayong gabi. Sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan at pamamagatan natin itong sa mundo ni Penny. Sa isa na naman gabi ng lagi. Hindi pwede. Bili ng doktor. Manatili ka lang muna dyan. Daddy, hindi mo naiintindihan. Babalik siya. Sino? Palabasin mo ako rito. Sasabihin ko sa'yo. Penny, kailangan mo magpagaling. Mapanganib kung lalabas ka dyan. Daddy, palabasin mo, sabi ako rito. Penny, pakiusap, makinig ka, anak. Sa kabutihan mo ito. Kaya kita pansamantalang ikinukulong sa kwarto mo. Hindi! Hindi mo ako naiintindihan! Babalik siya! Babalikan niya ako! Gagawin niyang muli ang ginawa niya sa akin! Daddy! Palabasin mo ako! Palabasin mo ako!
Clinic, good morning. Miss Lucy, kailangan kong makausap si Dr. Pen. May kausap siyang pasyente. Sasabihin ko na lang tawagan ka as soon as matapos ang sesyon nila. Yes, please lang, Miss Lucy. Kailangan ko talaga siya makausap. Agad. Tungkol ba kay Penny? Oo. Oo. Sige, patatawagin ko siya agad sa'yo pagkatapos sa huling pasyente. Doc, Ben, salamat dumating ka na. Dala namin ang van. Mas mabuting isama na muna namin si Penny. Wala na ba talagang ibang paraan? Napanganib para sa kanyang manatili rito na walang medical supervision. Pero ako ang kanyang ama. Kung hindi kanya masasaktan, ang sarili niya sasaktan niya. Ganun ba kalubha ang lahat? Gas, baka mas malubha pa ron sa iniisip mo. Naintindihan ko. Nurse, sumunod kayo sa akin. I-ready niyo yung straight jacket. Kukunin na natin si Penny. Opo, Dok. Sumunod kayo sa akin. Dito ang kanyang kwarto. Penny. Kasama ko si Dr. Ben. Kakausapin ka niya, anak. Bubuksan ko ang pinto, ha? Huwag ka sanang magalit. Penny, narito kami para Aba, Wala siya rito. pinuwersa niya ang bintana. Sira lang nito, oh. O hindi. Saan siya nagpunta? Kailangan mahanap siya! Gas, sandali! Tutulungan ka namin! Gas! Ito ang kubo. Ito yun. Hindi ako pwede magkamali. Babalik siya rito. Ulitin niyang ginawa niya sa akin. Sumindik ka. Umapoy ka. Sige, umapoy ka. Sunugin mo. Lamunin mo ng apoy ang buong kubo na ito para mawala ng lahat. Ang alaala. Ang dahilan upang bumalik ang ulupong. Penny! Daddy! Huwag kang tatakbo. Pakiusap, anak. Penny! Bakit narito ka? Kailangan mawala ang lahat. Penny! Bakit sila narito, Dad? Tutulungan ka nila. Bakit mo sinunog ang kubo ito? Bitiwan mo ako! Huwag kang pumiglas. Pumayag na akong isama ka nila. Hindi ako nababaliw, Dad! Nurse! Tumawag kayo ng bumbero. Ako na bahala kumausap kay Penny. Opo, Dok. Tayo na. Hindi ako nababaliw! Sasama ka sa kanila, anak. Mas magiging maayos ang treatment sa'yo doon sa klinik. Ayoko! Tulungan mo ko, Gas. Dadali natin siya sa sasakyan. Anak, iwahatid kita. Sisiguruhin ko komportable ka ron. Ayoko! Hindi ako baliw! Anak! Hindi ako baliw! Dad! Huwag mo akong iwan dito. Dadalawin kita ng madalas, anak. Dad! Maniwala ka. Itong pinakamabuti. Pag magaling ka na, makakauwi kang muli sa atin. Wala akong sakit. May kaunting problema sa iyong pag-uugali. Pero gagawin ni Doc Ben ang lahat para matulungan ka. Anong problema mo sa akin, Dad? Penny. Sabihin mo sa akin. Ano? Ano, Dad? Penny. Halika na, Penny. Handa na ang kwarto mo. Ako na maghahatid sa'yo doon. Dad. Sige na, anak. Hindi na ako pwedeng sumama sa loob. Daddy! 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 Ikaw pala ang bagong pasyente. Iwan mo ako mag-isa. Gusto ko lang malaman mo. Akin tong rabbit doll. Mumutong hawakan, ha? O kaya gagalawin. Akin lang to. Ibinigay ito sa akin, eh. Chloe, masyado ka namang madaldal. Di mo ba narinig sinabi niya?
Iwan mo siyang mag-isa. Ang gusto ko lang malaman niya yung tungkol sa rabbit doll. Bakit? Nagtatanong ba siya? Hindi. O kung ganun, iwan mo na siya. Salamat. Ako si Penny. Ikaw si... Vani pangalan ko. Yung may dalang rabbit doll si Chloe. Sino yung tahimik? Kanina pa nagbabasa. Si Chona. Kalalapit sa kanya, salbayon. Okay. Ano yung dinodrawing mo? Si Tommy. Binakasalbahin pasyente rito. Meron siyang pinatay na kasama namin. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Wala na siya dito. Pero may mga gabi na nagmumultos siya para maningil. Huwag kang magpapatay ng ilaw sa kwarto mo paggabi na, ha? Ha? Anong sinabi mo? Huwag kang magpapatay ng ilaw paggabi na. Bakit? Kasi sa dilim, doon nagpapakita si Tommy. Sinong Tommy? Dati rin siyang pasyente rito. Pero bigla na lang siya nawala. Tapos, isa-isa niya kaming minumulto. Gusto niya kaming patahimikin. Patahimikin? Bakit? Basta, sigurado magpapakita rin sa'yo si Tommy. At para yun hindi mangyari, kailangan laging bukas ang ilaw mo sa kwarto. Pero... Basta! Ayan na. Paparating yung nurse na nagbabantay sa atin. Kailangan lumayo ako sa'yo. Teka lang! Chona? Ano na naman ang inimbento mong kwento? Wala naman ako sinasabi sa kanya eh. Nagbabasa lang ako ng libro, oh. Nakikita mo, hindi ba? Nakita ko, nilapitan mo si Penny. Hindi ako lumalapit sa kanya. Chloe, lumapit siya, hindi ba? Di ko alam. Nakaupo lang ako rito. Yakap ko yung rabbit doll ko. Vani? Wala ako nakita. Nagdodrawing ako. O, di ba? Wala nakakita? Eh di ibig sabihin, ikaw ang nag-iimbento ng kwento. Huwag kayong makulit, ha? Bagong pasyente rito si Penny. Huwag niyo siyang takutin. Di naman siya tinatakot, Nurse Rico. Tayo na, Penny. Sasama ka sa akin. Saan po? Oras na ng session mo kay Dr. Ben. Palalabasin niyo na ako rito, oh. Uuwi na ako kay Dad. Session, Penny. Oras ng session mo kay Dr. Ben. Hindi ka pa uuwi. Siya ang makapagsasabi kung magaling ka na. O itutuloy pa ang treatment mo. Pero... Tayo na, Penny. Naghihintay na si Doc sa klinik niya. Matulog na kayo. Huwag mong patayin ang ilaw. Penny, oras na ng tulog. Pero si Tommy, sabi ni Chona, si Tommy. Hindi totoo si Tommy. Gawa-gawa lang ni na Chona ang kwentong yun. Pero nurse... Narito lang ako sa labas kung may problema. Pero kailangan patayin ng ilaw sa mga kwarto nyo kapag oras na ng pagtulog. At ito na ang oras na yon. Sandali. Tama na, Penny. Bukas naman tayo mag-usap, ha? Isasara ko na ang pinto. Magpahinga ka na. Ay, inilak niya ang pinto. Paano kung magpakita nga sa akin ang multo ni Tommy? Ha? Ano yun? Ikaw ang kabayaran. Parang itim na anino. May tinig ako narinig. Ikaw ang kabayaran. Ano ang kabayaran? Sino ka ba? Layuan mo ako! Isasama kita. Isasama kita. Isasama kita. Ikaw ang kabayaran. Hindi! Bitiwan mo ako! Isasama kita. Wag! Bitiwan mo ako!
Tami. At isa pa, nag-iisa ka rito sa kwarto mo. Walang bintana o pinto na pwedeng daanan ng sino mang gustong tumakot sa'yo. May halimaw rito kanina. Gusto niya ako isama. Ang sabi niya, ako ang kabayaran. Hindi yun totoo. Guni-guni mo lang yun. Totoo ang sinasabi ko. Totoong may multo. Papatayin niya ako. Gusto niya ako kunin. Joanna, Vanny, Chloe, totoo si Tami. Totoo multo niya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi niyo ba narinig ang pagsigaw ko kagabi? Mahimbing tulog namin ni Rabbit Doll. Ako naman, napagod naman ako sa pagbabasa ng books. Wala naman ako narinig. Vanny? Ay, di ko alam mo. Parang umuulan kagabi. Maingay yung mga patak ng ulan. Hindi umulan kagabi. Huh? Tahimik at walang bagyo o ulan. Nagpakita sa'yo si Tami? Ang multo ni Tami? Oo. At galit siya. Sasama raw niya ako. Ako raw ang kabayaran. Ikaw ang susunod niya? Anong ibig mong sabihin? Meron na siyang pinatay dito sa klinik. Bago siya biglang nawala. Bakit mo sinabi yan? Tingnan mo, natatakot si Rabbit Doll. Aba, dapat niyang malaman na nangyari, no? Hoy, tumahimik kayo. Pag nalaman ni Dr. Ben na sinasabi natin naman nangyayari dito, parurusahan niya tayo. Mabait si Dr. Ben. O, akala mo lang yan. Tama na. Ayoko madamay sa gulo. Tama na. Chloe, huwag ka nang umiyak. Ayoko na pag-usapan si Tami o ang multo niya. Salbahe si Tami. Huwag niyo na siyang pag-usapan. Babalikan ka niya. Anong gagawin ko? Kailangan labanan mo siya. Paano? Yung kwarto mo ngayon. Kasi yun ang dating kwarto ni Tami. Tingnan mo sa ilalim ng kama. Hanapin mo yung isang pulseras. Pigtas na pulseras. Takot si Tami doon sa pulseras. Ang tingin niya doon, posas. Kaya, nang bigyan namin siya ng pulseras na yun, ang sabi niya sa akin, lihim niya ito yung tinago sa ilalim ng kanyang kama. Tingnan mo. Kung naroon pa yung pulseras, hawakan mo ito bago ka matulog para hindi na magpakita sa'yo si Tami. Hindi na ako sasaktan ni Tami. Maaring hindi na. Pero paano kung hindi siya matakot sa pulseras? Paano kung magpakita siyang mali sa akin? Narito ang pulsera sa ilalim ng kutsyon. Ito ang kailangan ko para hindi na ako multuhin ni Tami. Ilalagay ko sa loob ng punda ng unang ko. Dali! Ayun po ako! Huwag ka na natin! Si Vanny! Vanny! Bakit? Vanny! Doc Ben. Doc, ano nangyari? Pansamantala namin siya binigyan ng sedative. Bakit? Ano nangyari kay Penny? Nag-hysterical siya eh. Sigaw siya na sigaw. May nakikita siya at narinig na kinatatakutan niya na sobra. Akala ko ba mapapabuti siya rito? Tingnan mo ito, Gas. Mga tableta ng gamot. Ano yan? Natagpuan namin sa loob ng punda ng una niya. Bakit? Gas. Maliwanag na dinadaya niya si Nurse Lucy. Tuwing painumin siya ng gamot na pampakalma at para sa isip niya, hindi niya ito iniinom. Itinatago niya sa punda ng unan pag lumabas na ng kwarto si Nurse Lucy. Makabaging langit. Kaya sa halip na bumuti siya, lalo lumulubha ang kalagayan niya. Makakausap ko ba siya? Maghihintay ka ng ilang oras. Kabibigyan lang namin ng pampatulong para makapagpahinga siya. Sige, maghihintay ako. Pasensya ka na, ha? Ginagawa namin ng lahat para matulungan siya. Naintindihan ko yun. Hayaan mo, Dr. Ben. Gagawin ko ang lahat para makumbinse si Penny na inumin ang mga gamot niya.
Nurse Lucy, nasaan si Penny? Ginagamot siya. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Babalik pa ba siya rito sa loob? Depende kay Dr. Ben. Pero bakit? Ano ba talaga nangyari kay Penny? Mas mabuting hindi mo malaman. Gusto kong malaman. Kaibigan na namin siya. Mabait siya sa amin. Chona, kumalma ka lang. Please. Kung ayaw mong pati ikaw, iiwalay sa grupo. Pilitin mong kumalma. Bakit niyo ako dinali dito? Alisin niyo to! Huwag ka nang pumiglas, Bunny. Pag okay na si Penny, aalisin ka namin sa pagkakatali mo sa silya. Wala akong kasalanan! Natakot siya sa pagsigaw mo kagabi. Nagpakita sa akin si Tommy! Ang multo ni Tommy! Hindi totoo ang multo. Ligtas dito sa ospital. Walang masamang tao na makakapasok dito. Meron! Tinangka akong dukutin ni Tommy. Isasama niya ako kay kamatayan. Babalikan niyo ako. Tumigil ka na, Bunny. Imahinasyon mo lang ang lahat. Totoo nakita ko, Nurse Rico. Maniwala ka sa akin. Pag nakuha niya kami lahat, kayo naman ni Nurse Lucy susunod niya. Hindi titigil si Tommy hanggat hindi niya tayo napapatay na lahat. Kumusta na si Penny? Hindi pa siya nagigising. Nandiyan ang daddy niya. Oo. Nakita ko sa klinik ni Dr. Ben. Nag-uusap sila. O sige, pupuntahan ko na lang ang ibang pasyente. Mabuti pa nga. Kukunin ko naman ang mga pagkain nila. Malapit na ang oras ng tanghalian. Tapatin mo ako, Doc Ben. Gus, sinabi ko na noon sa'yo. Gagaling pa ba si Penny? Walang imposible kung tuloy-tuloy ay bibigay sa kanya na treatment. Pero kung nilalabanan niya ang treatment, paano? Maaari siyang lumubha. Totoo yan, Gus. Pero habang nasa ilalim siya ng aking pangangalaga, maniwala ka. Gagawin ko lahat para makawala siya sa mundong nilikha niya. Kasalanan ito ng matandang yan. Ang nakaraan ay nakaraan na, Gus. Nakakulong na siya. Pero hindi magtatagal, lalaya siyang muli. Pero nakatatak na sa pagkatao niya kasalanan ng nagawa niya. Maaari niyang gawin sa ibang ginawa niya sa aking anak. Ipaubayan na natin sa may kapangyarihan ng problemang yan, Gus. Mag-concentrate na lamang tayo kung paano natin matutulungan ang anak mo. Dr. Ben, Sir Gus, gising na po si Penny. Tayo na. Matutuwa siya kung malalaman niyang narito ka. Bunny, Chona, oras na ng tulog. Tama na yung pagbabasa at drawing. Hindi pa tapos yung dinodrawing ko. Bukas na. Malapit na matapos yung binabasa kong kwento. Bukas na. Marami pang oras para dyan. Magpahinga na kayo. Heto ang gamot mo, Chona. Inumin mo bago ka matulog. Okay. Heto naman ang gamot mo, Bunny. Kailangan ko ba talaga to? Magaling na ako. Kailangan mo. Hanggang inuutos ni Dr. Ben na bigyan ka ng gamot. Kailangan inumin mo ito. Sige na nga. O sige na. Paasok na sa kwarto mo. May nakikita ako mga kamay. Nakahawak sa aking unan. Hindi ka na makatatakas. Ikaw ang multo ni Tommy. Isasama na kita. Hindi! Ayoko! Halika. Ayoko! Bitiwan mo ako! Nurse Lucy! Nurse Rico! Tulungan niyo ako! Walang tutulong sa'yo. Nurse! Sasama ka na sa akin. Ayoko! Halika. Chloe? Nasaan si Bunny?
Chona? Wala siya sa kwarto niya. Sinilip ko kanina sa glass window. Wala siya sa kwarto niya. Kinausap lang siya ni Dr. Ben. Hindi yan totoo. May nangyari kay Vani. Walang nangyari kay Vani. Tapusin mo ng pagkain mo, Chona. Tinatago niya sa amin ang nangyari kay Vani. Alam ko may nangyari kay Vani. Nurse Rico, magdala ka dito ng pampakalma. Bilis! Hindi ako nababaliw. Alam ko may nangyari kay Vani. Tama na, Chona. Huminahon ka. Huwag mong takutin ang ibang pasyente rito. Huminahon ka! Wala si Vani? Nawawala si Vani? Oo, Benny. Kanina pa ako gising. Pero wala si Vani. Wala siya sa kwarto niya. Nasaan si Vani? Hoy, huwag niyo ako tingnan Wala akong alam. Di ko alam. Nurse Lucy, sumagot ka. Please. Mo kong pagtaasan ng boses. Chona, sumama ka muna sa akin. Hindi. Huwag mo ako ilayo sa kanila. Baka may mangyari doon sa akin. Saan mo dadalhin si Chona? Paiinumin ko lang siya ng gamot. Kailangan niya kumalma. Kakalma ko. Kumalalaman ko kung nasa si Vani. Walang nangyaring masama sa kanya. Isinama lang siya sa labas ni Dr. Ben. Hindi yan ang sinabi sa amin ni Nurse Lucy. Sige na, Rico. Isama mo na si Chona. Ginugulo niya ang pag-aalmusal ng iba. Sandali lang. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Sige na, sumama ka na. Natatakot si Rabbit dahil sa'yo. Chloe, tumahimik ka dyan. Chona, tama na. Natatakot si Chloe. Ayoko! Bitiwan mo ako. Tama na! Halika na! Ngayong wala nang maingay, ituloy na ninyong pagkain ninyo. Sige na. Sa palagay ko, kinuha si Vani ng multo. Di kita naririnig. Tinaba ko ang tenga ko. Ayaw rin marinig ni Rabbit Doll. Chloe, kailangan mag-ingat ka. Ikaw na ang susunod. Hindi pwede! Ikaw ang susunod ng multo, hindi ako! Hindi ako! Chloe, Penny. Kung magpapakabait kayo, hahayaan ko kayo manood ng TV ngayon. Gusto ni Rabbit Doll ng TV. Uubusin ko na yung pagkain ko. Penny, Ayoko na kumain. Sarap. Susuka ako. Punta muna ako sa banyo. Hindi! May kamay na gumagapang pakit sa toilet bowl. Puro dugo! Maraming dugo! Hindi! Hindi! Sabihin mo ulit sa akin, Penny. Ano nakita mo? Kamay! Duguan! Gumagapang pakit sa toilet bowl. Pagkatapos, Gusto niya ako atakin. Isasama niya ako. saan ka isasama ng mga kamay na nakita mo? Hindi ko alam. Basta alam ko isasama niya ako. Isasama niya ako kung saan niya dadalhin si Vani. Sino si Vani? Pasyente mo siya rito. Kasama namin ni Chloe at Chona. Linawin natin, ha? May iba ka pang kasama rito? Oo. Mga pasyente rin sila rito. Sila nagsabi sa akin tungkol kay Tommy. Si Tommy? Si Tommy natatandaan ko. Pero wala na siya rito. Mula na nung may pinatay si Tommy rito, nawala si Tommy. Bigla siyang nawala. Walang namatay dito sa klinik ko, Penny. Sinisiguro ko sa'yo, lahat ng nagiging pasyente ko rito, inaalagaan namin mabuti, binibigyan ng tamang gamot, at hindi nakararanas ng karahasan o pananakit. Pero hindi magsisinungaling ang mga kasama kong pasyente. At ako mismo, nakita ko na may multo. May multo ni Tommy. Babalik na naman tayo sa multo ni Tommy. Walang multo si Tommy. Buhay pa siya. Kilala ko si Tommy. Kilala mo? Nasaan siya? Kung talagang buhay pa siya, nasaan siya? Pakita mo siya sa akin. Penny. At kung buhay nga si Tommy, sino yung multo na nagpapakita sa akin? Sino yung gustong kumuha sa akin? Sino siya, Doc Ben? Sino?
Sige na, Penny. Pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi sinagot ni Doc Ben ang tanong ko. Anong tanong? Sabi niya, buhay si Tommy. Wala pang namatay sa klinik na ito. Oo, tama yun. Nasaan si Tommy? Gusto ko siyang makita. Makikita mo rin siya, Penny. Sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Inumin mo na itong gamot mo para makatulog ka ng maayos. Hindi ka magkakaroon ng masamang panaginip. Ayoko na ng gamot. Penny, kailangan mo ito. At hindi ako alis rito hanggat hindi mo ito iniinom. Nurse Rico. At hindi mo ako madadaya. Tulad ng ginagawa mo kay Nurse Lucy. Pero ininom ko na. Patingin ng kamay mo. Wala na sa palad ko. Buka ang bibig. Titignan ko kung inipit mo sa ilalim ng dila. Wala na. Wala na nga. Ininom ko na. Maniwala ka. Sige na. Matulog ka na. Huwag mong patayin ang ilaw. Ayoko makitang muli ang multo. Pati ang dugo ang kamay. Kailangang patayin ng ilaw. Bawal mag-iwan ng ilaw na bukas kapag oras na ng tulog. Pero natatakot ako. Mamatay ako sa takot kapag nakita ko muli ang multo. Hindi naniniwala si Doc Ben sa sinabi niyo sa akin. Ayaw niyang aminin ang totoo. Di ba, Rabbit Doll? Sa amin ka maniwala, Penny. Hindi rin niya alam na pasyente kayo sa klinik na ito. Sinungaling siya. Araw-araw, nasa salubong niya kami ni Chloe. Tama. Alam namin kung anong oras niya binibisita ang bawat pasyente dito sa klinik. At higit sa lahat, halika, lumapit kayo ng konti. May sasabihin akong hindi dapat marinig ng mga nurse. Ano yun? Ano yun, Penny? Ang sabi ni Doc Ben, buhay si Tommy. At walang pasyenteng namatay rito sa klinik niya. Hindi totoo yan. Sasabihin ko sa'yo kung saan galing si Rabbit Doll. Chloe, wag! Pero dapat na niyang malaman kung sinong pumatay kay Tommy. Pinatay si Tommy? Oo. Hindi naman siya biglang nawala. May pumatay kay Tommy. Kaya siya nagmumulto. Dahil dito siya namatay. May pumatay sa kanya. Ayan, natatakot na si Rabbit Doll. Sinong pumatay kay Tommy? Sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Shh! Huwag ka maingay, ha? Ha? Sasabihin namin sa'yo. Pero mangako ka, hindi mo ito sasabihin kay Dr. Ben. Kailangan ilihim mo ito. Tulad ng paglilihim na ginagawa namin. Sino talaga si Tommy? Bakit siya biglang nawala rito? Matagal na ba siyang pasyente rito? Ay, ingayan si Rabbit Doll. Tingnan mo, natatakot rin siya. Sorry, pero sabihin niyo na sa akin. Ano talaga nangyari kay Tommy? At sinong namatay dito sa klinik? Penny, tulad ng sinabi ko sa'yo, si Tommy ang namatay. Pinatay siya dito mismo sa klinik. Paano? At bakit? Kasi pinatay namin siya. Oo. Ano? Lagi niya kasi kami sinasaktan. Pag nagsusumbong kami, hindi sila naniniwala sa amin. Isang araw, nagplano kami. Tatakpan namin ni Vanny ng unan ang mukha ni Tommy. Pagkatapos, pipigilan namin ang mga braso at paa ni Tommy para hindi siya makapanlaban o kaya makatayo pa. Tinakpan ni Vanny yung mukha niya. Idiniin niya ito ng husto. Pilit siya lumalaban. Pero hindi yata niya kami kaya. Tapos, nung hindi na siya humihinga, kinuha ko tong Rabbit Doll. Ako na ngayon ang amo niya.
Ang bago niyang kaibigan. Hindi ba, Rabbit Doll? Walang nakakita na ginawa niyo yun. Wala. Hindi sila nagtaka kung bakit namatay si Tammy? Hindi. Basta, inilabas nila rito si Tammy. Tapos, makita na lang hindi na ito huminga. Yun, patay. Ngayon, naiintindihan ko na. Ha? Ang alin? Kung bakit siya nagmumulto. Pero bakit pati ako? Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Lahat ang narito sa klinik. Sisingilin niya yun. Isasama niya rin. Kaya kailangan makaalis tayo rito. Kailangan makatakas na tayo rito sa mental facility. Gising. Gumising ka. Ang murder ni Tammy. Pinatay niyo ako, hindi ba? Lamino ka! Huwag mo kami lalapitan! Isasama na kita. Ayaw kong manatiling mag-isa. Malungkot ang mag-isa. Hindi! Ayoko! Ayoko sumama sa'yo! Ayoko! Sinong Chona? Wala namang pasyente rito na ang pangalan ay Chona. Meron! Kausap ko pa nga siya kagabi. Si Chloe, pati si Chona. Penny, ikaw lang ang naka-confine rito sa klinik. Ang ibang pasyente ni Doc Ben, bumibisita lang rito. By appointment. Merong iba pang pasyente rito. At sa nakaraang mga araw, isa-isa silang nawawala. Kinukuha sila ng multo ni Tammy. Si Tammy? Pero Penny... Nakita mo? Alam mo tungkol kay Tammy? Kilala mo si Tammy. Alam mo kung paano siya namatay. Hindi. Hindi namatay si Tammy. Sinungaling ka! Gusto ko makausap si Dr. Ben. Dapat malaman niya totoong nangyari rito. Kailangan malaman niyang isa-isang nawawala mga kasama ko pasyente. Si Vanny. Ngayon naman si Chona. Sino susunod? Si Chloe? Teka muna. Oh, saan tayo pupunta, Penny? Lalabas tayo rito. Isasama kita sa pagtakas ko. Ay, sandali. Si Rabbit Doll, babalikan ko sa kwarto ko. Wala nang oras para kay Rabbit Doll. Ay, hindi pwede. Di ako aalis dito na hindi siya kasama. Penny! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas ng klinik! Huwag kang makikialam! Itatala ko tong hawak kong gunting sa lig ni Chloe! Chloe, kunwari lang yun. Para lang isipin nilang hostage kita. Pero hindi kita sasaktan. Penny, bitiwan mo ang gunting. Wala kang kasama. Nag-iisa ka. Ilang linggo ka na rito sa mental facility namin. Ikaw lang ang nakakonfine dito. Wala nang iba. Meron akong kasama. Si Vanny, si Chloe, si Chona. Chloe, magsalita ka. Sabihin mo kung ano ginawa niyo kay Tammy. Aminin mo pagpatayin niyo kay Tammy. Wala kang kasama. Walang ibang tao rito. Tayo lang. Ako, si Nurse Rico, si Nurse Lucy. Walang iba. Wala nang iba. Sinungaling ka! Tama si Chona! Niloloko mo ako! Nililinlang mo ako! Ginugulo mo ang isip ko! Bitiwan mo ang gunting. Ibigay mo kay Nurse Rico. At sasabihin ko sa iyo kung sino talaga si Tammy. Buhay siya, Penny. Walang nangyaring masama kay Tammy. Hindi! Sabihin mo na sa akin ngayon. Sino si Tammy? Nasaan siya? Nasaan siya? Anak, ikaw si Tammy. Paano ako? Pati ba ikaw? Nakikipaglokohan sa akin? Mula nang mangyari ang pangmumulesta sa'yo,
Bihira ka na magsalita. Hanggang isang araw sinabi mo sa akin patay na si Tommy. Ayaw mo nang marinig ang pangalang Tommy. Lumikha ka ng isa pang personalidad, si Penny. At mula noon, Penny na itinawag mo sa iyong sarili. Hinayaan kita sa imahinasyon na binuo mo para sa iyong sarili. Takit akong nakalimutan mo ang nangyari dahil kay Penny. Pero ang inakala kong nakabuti sa iyo, simula lang pala ng mas delikadong komplikasyon. Nadagdagan ang nilikha mong personalidad. Pinatay mo si Tommy sa iyong isip, pero nadagdag si Chona, Vanny at Chloe. Hindi yan totoo. Mga kaibigan ko sila. Dito ko sila nakilala sa klinik. Daddy, akong paniwalaan mo. Akong paniwalaan mo? Kami ni Doc Ben. Totoong sinasabi namin sa iyo, Penny. At kapag hindi mo ininom ng tama ang iyong gamot, baka tuluyan ka ng... Anak, gusto ko gumaling ka. Gusto ko makauwi ka sa atin. Ibalik mo na si Tommy. Ibalik mo lang iyong totoong ikaw. Ayoko maalala na karan. Ang ginawa sa akin ng demonyong lalaking yun. Sige. Hawakan mo. Ayoko po. Masama yan. Bastos. Hawakan mo ang pagkalalaki ko. Ayoko po. Kung ganon, ikaw na lang ang hahawakan ko. At huwag kang sisigaw. Kung hindi, papatayin kita. Naiintindihan mo? Hinuwakan niya ako. Sa dibdib, sa tiyan. Hanggang ipinaba niya ang kanyang kamay. Inibo niya. Gusto ko siyang patayin. Binaboy niya ako. Nakakulong na siya, Tommy. Pinarusahan na siya ng batas, anak. Alam kong hindi magandang ginawa niya sa iyo. At narito kami ni Doc Ben para tulungang makabango ka, makalimot. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko kaya. Tommy! Saan ka pupunta? Tommy! Ang sabi ni Doc Ben, maghihilom din ang nabali mong buto sa braso. Kaya habang nakakonfine ka rito, babantayan kita. Araw-araw magkakausap tayo. Alam kong itong kailangan mo para tuluyan kang gumaling. Pero pakiusap, anak. Huwag ka na uli magtatangkang tumakas. Tingnan mo, nahulog ka sa hagdan. Hindi na, Daddy. Makikinig na ako sa'yo. Kalilimutan ko na mga kaibigan ko. Tama ka. Sa isip ko lang sila. Salamat, anak. Pwede na uli kitang tawaging Tommy. Yes, Daddy. Pwede na. Sige na, magpahinga ka. Pupuntahan ko lang muna si Doc Ben. Sige. Wala na si Dad. Lumabas na kayo dyan sa ilalim ng kama. Namiss ko ni Rabbit Doll. Sasama kami sa'yo, Penny. Kahit saan. At hindi ko rin kayo iiwan. Tayong tatlo na lamang ang natira. Wala na si Tommy. Oo nga. Wala na si Vanny. Oo. Hindi ako papayag na pati kayong dalawa mawala pa sa akin.
ang marka ng masamang karanasan. Ngunit si Tommy, siya'y lumikha ng mga personalidad sa isipan niya upang takpan ang alaala ng masamang nangyari sa kanya. Kung gagaling siya, panahon na lamang ang makapagsasabi.